Padayon kita sa pagtindog, atong himayaon, daygon ang Diyos sa atong tibuok, kasing-kasing, kusog. Hallelujah. In Psalm 34 verse 1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Amen? Let's continue lifting up His name, for He alone is worthy of our praise. Hallelujah. Hallelujah. Let's give our best Hallelujah. horrible praise to Jesus. Almighty God, my Redeemer, my hiding place, my safe refuge, no other name like Jesus. No power can stand against you. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope it comes from you, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. In my life with greater joy, yes, I delight myself in you. I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. When I'm weak, you make me strong. When I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name, all things are possible. All things are possible. All things are possible. All things are possible. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. When I'm weak, you make me strong. When I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name, all things are possible. All things are possible. All things are possible. All things are possible. All things. Hallelujah. All things We are worship you, Lord. Hallelujah. Reaching for the prize and giving everything. I give my life for this. It's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than He that is in the world. I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Hallelujah. Let's praise the Lord.
reaching for the prize. I'm giving everything. I give my life for this. It's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than he that is in the world. I can go the mountains. I can do all things through Christ. I know when standing and believing. I can do all things through Christ. And that's me in faith. I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know when standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Yeah. Hallelujah. Oh, we lift up your holy name. Jesus, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Let us continue to be in the atmosphere of worship before our Lord. His name is beautiful. Amen. It's who He is. It's who our Lord is. His name is Jesus. His name is Yeshua. His name saves us all. And His name is above all things. And we can never come to the Father except through that name. Our worship today will be empty if we don't have a relationship with Jesus. Jesus is the only way. And since it is already 2026, I am going to challenge us all as a congregation. We can't continue to be dry worshipers this year. Our praises and worship is not just a routine. It is not just part of our Sunday service program. Worship is our weapon. In 2 Chronicles 20:22, your victory, our victory is released through worship. When our worship is real, victory and breakthrough is unstoppable. So is your life falling apart right now? Are you facing something difficult right now? Are you facing a trial that no one could ever imagine? The Israelites did not fight with their sword. They did not fight by how many they are. They did not fight by their strength and their resources. They fought with their worship. They lifted their voices and God fought for them. So let your worship be real before God this morning, because His name is above all things. All sicknesses bow before His name. All powers and dominions bow before His name. That's how beautiful, powerful, and wonderful the name of our Lord is. Hallelujah. Let's worship Him. Your hidden glory in creation, now revealed in you
compares to this? What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus now brought heaven down. Your sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. The name of Jesus is beautiful. Nothing could hold you longer. Nothing could stop the power of Jesus Christ. His name is above all names. Tell me now, the people before you, you silence the unseen and great. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are there to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you are. Yours is the kingdom, and yours is the love. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Of Jesus, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus.
to break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. Hallelujah. Break every chain. Continue to think about the name of the Lord. If the name of Jesus has power, it means that our life is not yet hopeless. Amen. Kung unsa man ang nahitabo sa tuwa karon, kung unsa man ang sitwasyon, whatever season we are in right now, we are not stuck here forever. Our curses are not beyond change. We are not too broken for God to help. God came to us in Jesus. And what His name tells us is simple. Mahal ka po ng Diyos. Amen? Palangga ka sa Ginoo, igsuon. You matter to God. God came to us. Dili na kinahanglan nga kita pa ang mag-work our way out to the Father. He gave us His only begotten Son. And that would mean that our past doesn't cancel our future. And God is not far away from us. He is close and approachable. So as we sing one more time, there is power in the name of Jesus. Ubanin ninyong pagtuo, igsoon. Ubanig pagtuo that there is really a power in the name of Jesus. There is power In the name of Jesus, there is power. In the name of Jesus, there is power. In the name of Jesus. Now you think of your problem right now. To break every chain, break every chain, break every chain. say it one more time. There is power. There's power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the mighty name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. Let's declare it in our heart. Darkness will break. To break every chain, break every chain, break every chain. to break every chain, To break every chain, break every chain, break every chain. to break every chain, To break every chain, break every chain, break every chain. One more time, to break every chain, to To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain.
Lord, we praise and thank you, Jesus. Takos ka sa mga pagdayi, Ginoo. Himayaon ang ngalan mo, Lord. There is nothing that we could do except to bring back all the glory, honor, and praises into your name, O God. Thank you, Lord, because you have made yourself available to your people. And we thank you, Lord, that even though we fell short of your glory, you did not distance yourselves before us. We thank you because even in our weaknesses, even in our tired faith, even in our wounded hearts, in our struggling obedience, fear, doubt, and limitations, you did not abandon us, Lord. Instead, you invited us to be much, much more closer in your presence, for us to be healed, for us to be restored, for us to be blessed. And for that, Lord, all the people of Santo Tomas Foursquare Gospel Church shall bring back all the glory, honor, praises, and adoration into your name. Hallelujah! Palakpakan natin ang buhay ng Diyos! Praise the Woo! Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. To God be the glory. Let's pray. Amen. In the name of Jesus, what a powerful praise and worship this morning. Good morning. Ingay mong katapad, lipay kayo ko kay ania ka. Amen. Happy New Year 2026. Amen. Nag-atubang kita sa 2026, new beginning. New era, new journey sa ato ang kinabuhi. Amen. Ang nagmatinud-anon, remain faithful to God. Amazing is the Lord. Break every chain. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, sa mensahe sa ato ang praise and worship. No, break every chain. Dili magmadaugon ang mga pagsulay sa ato ang kinabuhi. Tungod kay mas labaw ang Dios nga naghari sa ato ang matagusa kakasing-kasing. Amen! We are victorious 2026. Amen! Amen! Kanunay natong i-welcome ang presensya sa Ginoo. Hallelujah! Hallelujah! Ang atong pagtuo sa muton pa jud nato, ang atong kadasig, madasigon ta karon 2026. Sobra pa jud nga kadasig. Amen. Amen. Praise God. Welcome everyone. Even to our visitors today, no, mga gwapa kayo nga kapamilya nila ni Bradlito, yang anak na adiri, no? So, Sister Hazel and company sa igsoon sa iyahang mama na apo diri. So, i-welcome nato, patindugo nato ning atong mga maanyag nga bisita. Praise God! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Wagay-way nato, patindugo natong mga gwapa, tanawa. Mura na dyan silang kaluha. Praise God! Hallelujah! Welcome! O, ang atong mga bisita diha nga naa diha sa likod, no? Napadyo'y lingkuranan diri sa sulod, kanang naa diha sa gawas. Nasa gawas nga, naglingkod. So, napadyo'y maigo diri sa sulod. O, salamat. Welcome ang naa sa taas. Amen. Wagayway ang kamay. Praise God. Hallelujah. Jesus is alive. Jesus is alive. Kay naata karon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. O ato sab i-welcome ang atong mga kabataan. Praise God, atong mga kabataan. Mao ni ang ato ang sumusunod nga generation. Praise God, hallelujah. Dalaygon ang Dios. I-welcome nato, lahi man mag-introduce ni Pastor ang atong speaker. Welcome ang atong guest speaker nga walay pagkausab na bantugan kung naay narang kuan kahoy nga
kanagaling bagtik, labaw pa sa bagtik. Ligon, praise God. Makusganon, o daghan ni siya mga na-encounter, no? Si Pastor Sam, daghan ni siya mga encounter nga mga bigatin nga mga problema. Pero nahatagan jud og victory diha sa Ginoo ang iyang ministry. Praise God. So, nanatanan, manindog ta, o talagsa raman yun si Ate Lydia, no? Si Pastora Lydia nga mobisita sa atoa. Pwede siya mo pray sa atong mga kabataan. Amen. Atong ilihans ang mga kabataan. Praise God. Hallelujah. Atong lift up and prayer ang atong mga kabataan. Lord God, hallelujah. Praise you, glorify your holy name, for you alone is worthy, O God. Karong kabuntagon, Ginoo, nagaduol kami sa trono sa imong grasya, pinaagi sa among mga pag-ampo, Lord. Inubanan sa mapainubsanon namong nga mga kasing-kasing. Lord, among ginatuboy sa mga pag-ampo kini nga mga kabataan. Nakita nimo, Lord, ang ilang mga kinabuhi. Imo aning mga kabataan, Lord, nga kahimutan sa imong atubangan. Among mga pag-ampo, Lord, nga ikaw kanunay magauban kanila, Lord. Ilikay nimo sila sa tanan matang sa kadaot, Ginoo, ug mga illnesses and sicknesses, Lord, mga sakit, Ginoo. Tabuni sila, Lord, sa imong hamili nga dugo sa matag adlaw nga ilahang pagkinabuhi. Lord, uban sa ilang mga ginikanan, Ginoo, ikaw pauswag sa ilang mga kinabuhi, Lord, sa tanan matang, spiritually, financially, materially, and intellectually. Guide these children, O Lord, through the power of your Holy Spirit, and make them, Lord, a blessing to your community and to the church. Lord, ang kaninga mga kabataan, Ginoo, nagalaom kami, Ginoo, nga sila padayon sa pag-alagad diha kanimo. Ug sa moabot sa panahon nga aduna na sila insakto nga pang-isip, ikaw ilang pagapilion nga Dios sa ilang kinabuhi ug alagaran hangtod sa kahangturan. Ginoo, salamat sa kinabuhi ini nga mga kabataan, mga kalipay sa ilang mga ginikanan ug makalipay sa sulod sa iglesia. Amo silang ginatuboy sa makausap pa sa mga pag-ampo. Ang mga panalangin, magauban kanila, ang imong mga pabor, Lord, ilang matagamtanan sa ilang pagkinabuhi. Salamat, Lord, nga sa ilang pag-adto sa ilang Children's Church, ikaw mag-uban kanila o ablihi ilahang mang panghunahuna, Lord, nga sila makasabot sa imong pulong bisan pa sa ilahang kabatanon. Ginoo, ang dungog o gimaya among hatag diha kanimo, kay ikaw ang nahigugman ini nga mga kabataan. Muni among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Ako ang gitawagan ang atong mga prayer intercessory group nga mo fall in line na sa likod. Samtang mag-introduce si Pastor. Mo'y maghatag sa ato ang choir number. Ang ato ang mga prayer, senior citizen prayer intercessory group. Mayong buntag ka natong tanan. Praise the Lord. It's good to see each other again. Karon na kabuntagon, we are so privileged and so blessed to have with us ang usa ka alagad sa Ginoo, a very handsome and young looking. Sa naapa ni siya sa board, nganlan na siya ang pinglakson ng Board of Trustees. And ang ato ang speaker karon na kabuntagon, dili na bag-o para sa uban ka nato. Nauban nato sa mga pipila na kahigayon. But for the sake sa wala pa kaila, dugay siya nga namuhat sa ato ang organization as pastor, as leader, as mentor.
He is a pastor of pastors. Nag-lead sa mga leaders. He's been working as North Central Mindanao District Supervisor for a long period of time. Sa kasinatian, daghan nagkasinatian nga naangkon sa kinabuhi ug sa pagpangalaga diha sa Ginoo. And he is our former Chief GPI General Supervisor. And without much ado, atong i-welcome sa atong taliwala si Reverend Samuel Sereno. Ato ang palakpakan mga igsoon. And let's prepare our hearts for what God is speaking. Unsay isulti sa Ginoo sa ato ang mga kinabuhi. Atong andamon ang ato ang kasing-kasing ingon nga sama sa tabunok nga yuta nga matamnan sa binhi aron mahimo nga maangkon nato ang pangapanalangin sa Ginoo nga gitagana para kanatong tanan. Praise the Lord. As it has been announced, mani siya human sa special numbers ato ang LCIG on Life Conquerors and Intercessory Group. Since my life He controls, since I keep my heart overflowing, the longer I serve Him, the sweeter He grows. Longer I serve Him, the sweeter He grows. More than I love Him, more joy He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Every night He is so flying. Let His grace He bestows. Every day my way it's brighter the longer I serve Him, the sweeter He grows. Longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more joy He bestows. Days like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Longer I serve Him, the sweeter
Praise the Lord. Ini mga sweeto. Praise the Lord. Maayong buntag ka natong tanan. Atong palakpakan pag-usab ang ato ang mga seniors. Ang ilang pag-awit, ang ilang giawit, naga-confirma lamang, no? It confirms sa ilahang pangidaron. Anyway, manindot pag-ayo ang mensahe sa mong awit. The longer I serve Him, the sweeter we grow. Nana sa ito ang force himnal, labi na katong mga karaan, nakaibalo ni ana nga awit. Pero katong mga batanon, mga millennial, wala na. God can speak to us through vision. Pwede makigstorya ka nato, ang atong Ginoo, pinagi sa mga pananahon. He can also speak to us through dreams, pinagi sa mga damgo. Pwede siya magigsulti ka nato. He can also speak to us directly sa ato ang mga dalunggan. Direktamin sa mga dalunggan. Kanang yano nga tingog nga to ang madungog. No? But today, karong adlaw, God will be speaking to us through His Word. Ang Ginoo, makigsulti ka nato, pinaagi sa iyang mga pulong. Nakakain salamat, Pastor Kokoy, for that kind introduction. Pastor Kokoy, usa kini ka pastor nga dugay-dugay na po nga nagapangalagad, no? Daghan na po nagian mga kasinatian as a leader, as a pastor, as a husband to Pastor Raning, a father sa iyahang tulo ka mga anak. Nagpadayon sa pagpangalagad tungod ka na sa grasya sa Ginoo. Kitang tanan nga niya dinhi, we have reached this far. Naabot kita niining bag-o na sad nga laing tuig sa tong kinabuhi tungod ka na sa grasya sa Ginoo. Ang pagpangalagad dili kini pakusganay. Dili ang pagpangalagad usa kini ka buluhaton nga nagkinahanglan og perseverance. Nagkinahanglan og mapinadayunon nga espiritu. Dili mahinungdanon kung ano sa kita nahimong magtotoo, nahimong Kristohanon, apan mahinungdanon na kung kita makalahutay ba sa pagpangalagad hangtod unya, no? Sa katapusan mga kapanahonan o din mubalik na ang atong Ginoong Jesucristo. Perseverance, the key to finishing the race. Ang paglahutay, pagpadayon, mao ang yawi aron atong makabot o aron atong mahuman ang lumba. Every individual nga niya dinhi is a participant of that race. Kitang tanan nga niya dinhi, nag-apil kita niini nga lumba. But it is not a competition. Ang lumba nga atong gapilan, dili kini competition. Kundili nagkinahanglan kini og paglahutay. While we are on our journey to that promised land, to that ang saad sa Ginoo, that spiritual Canaan, Canaan, ang gisaad sa Ginoo sa matag usa kanato, daghan tag magian nga mga pagsulay, daghan tag magian nga mga problema. Uban kanato na discourage na, di na makapadayon. Apan salamat sa Ginoo nga karong adlaw mapahinumduman kita sa makusa pa, no? Nga ang Ginoo sa ato ang paglawig while we are in our journey to that promised land, naa siya uban kanato. Dili gyud siya mobiya kanato, sumala sa iyahang mga saad. If you have your Bibles with you, atong abrihan kana sa Hebrews chapter 12, particularly verses 1 to 2. Therefore, naingon si Pablo, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that easily entangles,
And let us run with perseverance. No? Mungapil kita, umudagan kita, nga maglahutay. The race marked out for us. Verse 2 nagaingon, fixing on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Balaan na Dios, salamat niini nga mensahe nga imo Ginoong gihatag alang sa matag usa kanamo. Nagkinahanglan kami Ginoo sa imuhang kusog, sa imuhang grasya. Lord, aron kami makapadayon sa pagpangalagad. Sa among pagpangalagad Ginoo, daghan kami kasinatian nga dili pabor alang kanamo. Apan aduna po kami makasinatian Ginoo nga pabor alang kanamo. Apan salamat Ginoo sa bisan unsang kasinatian naa ka uban kanamo. Karong adlaw Ginoo, nakita nimo ang matag usa, nakita nimo ang pagkinahanglan sa matag usa, nakita nimo katong mga kaigsunan namong adore balatian. Salamat Ginoo nga magasugod na ikaw sa pagministeryo kanila pinaagi sa gahom sa balaan nga espiritu. Salamat sa mensahe sa imong mga pulong nga among pagapaminawan karon. Kaya ako kining ginaampo pinaagi sa matamis ngalan ni Jesus nga Nazaretnon. Ang tanan kaingon og Amen. Hallelujah. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before us, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Ang ato ang pagpangalagad, isip mga katawan sa Ginoo. Kitang tanan nga niya dinhi, nagapangalagad mang Diyos sa Ginoo. Wala ko kabalo, giun sa inyo pagpangalagad, apan kitang tanan nga niya dinhi, nagapangalagad sa Ginoo. Sa ato ang pagpangalagad, naghantag man kasinatian sa pagpangalagad. Ako nang isulti ganina, some of us are being discouraged, some of us are suffering from illnesses, some of us nakaraan doon yung mga problema, doon yung mga pagsulay, nakadaiya, naapoy kalipay, nakadaugan, naapoy mga kapakyasan, no? Normal ka na sa usak ka magtotoo nga nagapangalagan. Ang gikinahanglan nato ang paglahutay nini nga atong pagpangalagan. Adunay tulo ka mga butang o key principles, no? This message explores the three key principles in running the race. Sa atong pag-apil, sa atong pakigabisog niini nga lumba, adunay tulo ka prinsipyo mahinungdanon pag-ayo nga ato ang pagapaminawan karon, atong pagatun-an aron kita makaabot kayo dito sa finishing line. Nagiandam sa Ginoo sa matag usa kanato. Una, laying aside all hindrances. No, ang paghikling sa tanan nga mga babag. Ikaduha, fixing our focus, no? Or fixing our eyes on our Lord Jesus Christ, who's the author and perfecter of our faith. Katulo, enduring until the finish. Ang pagapadayon hangtod sa katapusan. The race of faith is very essential in our participation. Ang lumba sa pagtuo, mahinungdanon kayo kini sa ato ang pagsalmot, sa ato ang pag-apil ni Ningong Lumba. Nagtuo ta ng matag usa kanato nga niya dinhi nga sa adlaw niya sa pagbalik sa Ginoo, adunay ganti, adunay mga rewards nga giandam sa Ginoo sa matag usa kanato nga matinud-anon nga nagapangalagad sa Ginoo. Karon pa lang daan ato na nang gina-enjoy ang mga rewards, ang mga ganti. Kanang atong pamilya, no? Kanang atong mga ginikanan, mga anak, nga dinhi, ang inyong mga ginikanan, no? Kanang mga ginikanan nga dinhi, ang inyong mga anak, ang inyong mga kaptangan, ang maayong relasyon sa pamilya, no? Ang mga panalangin sa Ginoo, bisag unsang klaseng panalangin, nagyatag sa Ginoo, panalangin na sa Ginoo, ato nang gina-enjoy. Ang imong kalampusan sa imong pag-eskwela, maestra ka na karon, engineer ka na karon, doktor ka na karon,
nurse ka na karon, naa ka na'y maayong trabaho karon. Kana reward na sa Ginoo, favor from God tungod sa mga tinud-anon nga manginikanan nga nagapangalagad sa Ginoo. Kanang inyuhang negosyo, kanang inyuhang mga uma, kanang inyong mga sakyanan, kanang inyuhang balay. Those are favor from God, blessing from God, rewards of your faithfulness diha sa Ginoo. Karon pa lang daan, ginapasin natin na sa Ginoo ang mga panalangin, ang mga pabor, og labaw pa ni ana didto unya sa daganan, mas labaw pa ang mga ganti nga iyang ihatag o mga rewards nga iyang ihatag kanato. Adunay daghan mga purong-purong, no? Crowns of righteousness nga iyang ihatag didto. So ang matag usa nga makaapil o makalampos o makahuman ini nga lumba na gayoy ganti nga iyang madawat. Ngoy hinungdan ngano nga matag usa nga niya dinhi matinud-anon gayon nga nagapangalagad sa Ginoo tungod kay nagtuo ta nga sa adlaw unya sa iyang pagbalik didto niya sa mayang dayon adunay mga ganti nga gitagana sa Ginoo sa matag usa kanato. So nagapangalagad ta diya sa Ginoo, no? So the race of faith is being essential in our participation. Life is often compared to a race. Kining ato ang pagkinabuhi, no? Usaman kini pakiglumba. Gani si Pablo nagaingon, I have put a good fight, I have run the race, I have finished the course. Ako nag-appeal sa maayong sa pakigbugno o maayong pakigbugno. Niapil ako sa lumba ug akong gikuptan ang pagtuo. Daghan siyang mga kasinatian, daghan siyang mga dili maayong kasinatian, apan nagpabilin ko siya nga lig-on sa iyang pagtuo sa atong Ginoong Kristo. So faith is very important. Ang pagtuo, mahinungdanon pag-ayo kini, samtang kita nagapangalagad sa Ginoo, samtang kita nagaapil ni ini nga lumba. Kay nagtuo ta, sa adlaw niya sa pagbalik sa Ginoo, adunay mga ganti nga iyang ihatag dinhi kanato. So life is often compared to a race. One that requires endurance, paglahutay, focus, mindset, na kanang mindset ko. Kung ansa man ato yung panlantaw, atong focus, atong mindset, no? And commitment. Now we are committed to serve the Lord. Kitang tanan nga diya dinhi we are committed, no? Nga kita magapangalagad gayon sa Ginoo. Hallelujah. But how do we run the race with faith when the path gets hard? Kung usahay, lisod na. Kung na mga discouragement, kung na mga persecution, kung na mga pains nga to ang ginasinati matagkaroon ng niya. May mga pagsulay sa to ang kinabuhi. Can we still run the race? Makapadayon ba kita sa pagdaga o sa pag-apil niya ng lumba? Though sometimes natay mga discouragement sa tuwang pagpangalagad. Pastors are not exempted from this. Ang mga pastor, dili sila exempted sa mga pagsulay, mga problema, mga kasakitan, mga persecution, mga discouragement. They need our prayers. Nagkinahanglan sila sa ato mga pag-ampo. Kay sila gyud ang kanabang punto, gusto atakon sa yawa. Kay kung ang leader gani, malumpag na, madali na malumpag usab ang mga nagasunod. So let's pray for our pastors. They are not exempted, no, from discouragement, from trials, from suffering, persecution, o uban pa sa alahang mga kinabuhi. No? This admonition of the writer of this book is run with perseverance, keeping our eyes on Jesus. So sa bisan, unsa nga kasinatian sa atong pag-apil ni nga lumba, dapat ang atong mindset, dapat ang atong focus must be on our Lord Jesus Christ. No? So ato karong pag-isgutan, the 3 key principles of running this race. Laying aside hindrances, fixing our focus, and enduring
until the finish. Now, what are to be laid aside? Unsa man ang mga butang nga dapat atong ihikling samtang kita nagadagan, samtang kita nag-appeal ni nga lumba. Ang usa ka marathon player, kanang nag-appeal og marathon, no? Kung siya magdalag pakbag, kunya kanang pakbag niya na yung mga sulod, na tubig, na extra t-shirt, na extra sapatos, iyang ibutang ka na sa iyang pakbag, ibutang sa iyang likod, muapil sa lumba, may puruhan. Dako ang puruhan, nga hinay ang iyang pagdagan. Nga naman, adunay bagahe, no? Sa iyang likod. Apan kung ang usa ka marathon player, no, marathon contestant, nag-apil siya nga walay mga dala nga mga pakbagon sa dinha, matutulin ang iyahang pagdagan. Now, what are these hindrances? Unsa man gayud ang mga babag sa ato ang pag-apil ni nga lumba? Na ang sala, na ang guilt, na ang kahadlok, na ang distraction. Sala, guilt, kahadlok, distraction. Kung nagani kahadlok, wala na ang pagtuo. So in the absence of faith, there is fear. Na ng kahadlok, na ng kabalaka. But what is the admonition of Paul? Ingon si Paul, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsang mga butanga. Do not be anxious for anything. But in everything, yun siya, sa tanang butang, pinaagi sa pag-ampo, pagpangamuyo, uban ang pagpasalamat, ipahibalo sa Ginoo ang inyong pagkinahanglan. Kitang tanan na among ipagkinahanglan sa Ginoo. Whether gamay, dako, bisag unsa ka na nga pagkinahanglan, naagid ay pagkinahanglan. And today, we are being challenged nga atong itugyan sa Ginoo, ihatag sa Ginoo ang atong mga pagkinahanglan. Ingon si Pablo, no, pinaagi sa mga pag-ampo, pagpangamuyo, uban ang pagpasalamat, ipahibalo sa Dios ang inyong pagkinahanglan. Ug ato kining buhaton, unsang resulta? Nasa verse 7 of that verse, Philippians 4:7, na nagaingon siya, and the peace of God which transcends all understanding shall guard your heart and mind in Christ Jesus. O ang kalinaw sa Diyos, nga lapaw sa tanang pagpanabot, may magabantay sa imong nahunaw kasing-kasing diha kang Kristo Jesus. In other words, wala na ang kahadlok, wala na ang kabalaka, no? Fear will vanish, fear is gone, ang kabalaka wala na nga naman, naana ang kalinaw sa Diyos. Mga bantay, mga putos, mga preservar, mga gwardya, no? Iyang gwardyahan, ang atong unahuna o kasing-kasing, aron dili na kita mabalaka. Unya, tanan nga mga distraction. Kita na sayod, unsa ka na mga butang. Anything that weighs us down, what burdens are you carrying today? Doubts, unresolved conflicts, and unforgiveness, or unconfessed sin. Kung naaman ikaw, nakasinati man ikaw karong adlaw, pananglitan lang, no? Tungod ka na, no? Sa mga pagduha-duha. Doubts. So if you have doubts, doubts your doubts. Duha-duha yung pagduha-duha. Put faith on your faith. Aron makapadayon ta sa tuang pagpangalagan. Unresolved conflict. Naabay mga unresolved conflict? Sa pamilya, sa komunidad, personal ni mga conflict sa imuhang kapika sa kinabuhi. Sa church, are there unresolved conflict? Unforgiveness, kanang dili ta kantigo mag-release o kapasayloanan. Nasayod ba ka nga if you are not willing to forgive, if you are not going to release forgiveness sa tao nga nakahimog sala kanimo? Anyone who have wronged you, nakasala kanimo, nakasayop kanina, nakahimog salaot kanimo, kung dili ka kabalo mag-release of forgiveness, it will affect your health. Kana bang kapungot, kaligot-got, no? Mag-apekta na sa tuang panglawas.
But if we release forgiveness, then malipayon ta nga magkinabuhi nining kalibutan. Pero usahay lisod ang pagpasaylo. Ilabi na sa mga tao nga nakahimog sa laot ka nato. Kana moingon ta nga ikaw gyud ang hinungdan ba ngano ingon ani ko? Lisod kayo. But we can, because in God all things are possible. We can release forgiveness. Maka-release tag forgiveness. Unresolved conflicts, ato nang ayuson, ato nang lisod kayo magkinabuhi nga naay conflict. Lisod kayo na. Kana ba lang wa tay peace of mind, di ta makatulog, no? Di ta I tell you, daghan og apekto na sa tuang panglawas. Unya kanang unconfessed sin. Kung wala na ibalo ang imong asawa, kung wala na ibalo ang imong bana, ikaw anak, kung wala may balo ang imong maginikanan, nga naghahimo kag sala, nakahimo kag sala, nya wala nimo gisugid sa Ginoo, I would like to challenge you as a person, itugyan na sa Ginoo. Pangayog pasaylo sa Ginoo. Kung sa iyang saad, kung atong isugid, atong mga sala, diha kaniya, siya andam ng pasaylo sa tanan natong mga kalapasan. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive all our unrighteousness. What are the solutions of this Lord? Unsa man ang pinakagamot, pinaka-solution na sa Matthew chapter 11, verse 28. No? Nagaingon, come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Dool kamo kanako, ingon ang Ginoo, kamong tanan nga gibudlayan, kamong tanan nga kakapuyan, kamong nagpasan og mga sala, kamong tanan nagpasan og kaligot-got, kamong tanan nga naay mga kabukaton sa inyong kasing-kasing, kay tagaan kag pamug kapahulayan. Unsay bud pasabot ni aning tagaan ko kabug pahulayan, I will answer you. I will heal that disease. I will meet all that your needs. Akong tagaag solusyon ka ng inyong problema. Akong tagaag pagkalinaw ka na inyong conflict. I will mend those relationship nga nadaot. Akong ayuhon ka ng relasyon nga nadaot, nabungkag. Muna ipagpasabot niya na, I will give you rest. Kapahulayan. Tubagon ko ikaw. Muna ipagpasabot niya ng teksto. Hallelujah. So kung naaman, pananglitan lang, naaman ang hagit sa Ginoo. Ingon siya, come unto me. Dool kamo kanako. Ako lamang ang solusyon sa imong problema. Ako lamang ang kayuhan sa imong balatian. For with God, all things are possible. Si Abraham, usa ka adlaw, gingnas sa Ginoo, ang imong asawa nga si Sarah magmapdos. Ingon si Abraham nga nagkatawa pa gyud. Ginoo, tigulang na si Sarah, 90 anyos na siya. Ingon ang Ginoo, is there anything hard for the Lord? Naabay malisod sa Ginoo? Naabay malisod sa Ginoo? Wala. All things are possible. For with God, all things are possible. Imposible, ingon sa ingon ng tao. Pero sa Ginoo, posible ka na. So kung pananglitan, naa ka na ngayong problema, naa ka na yung pagsulay, naa ka na yung balatian, naa ka na ngayong conflict, naa ka na mga butanga, kabukaton, kabugat sa tuang pagpangalagad. Tagaan na kasulbaran sa Ginoo. Ingon ang Ginoo kang Abraham, is there anything hard for the Lord? Nabay malisod sa Ginoo. Walay malisod sa Ginoo. Ikaduha, fix your focus on Jesus. Our mindset should be on our Lord Jesus Christ. In times of needs, where is your focus? Una kayong mga pagkinanglan, asa man kamudagan dayon?
Kay mong kumpare ba? Ibig soon, imong parente, imong kauban sa church, kundi ka matagbo, kundi ka matugunan sa imong pagkinahanglan, huwing luwan. Sa dihang adunay kasal sa Kana, nautan silang bino. Asa man imidagan ang mga disipulo. Wala man sa gikasal. Wala man sa mga ninong ninang. Wala man sa mga ginikanan sa gikasal. Dito sila mindagan kang Isus. Unsay nahitabo? Ingon si Isus, kanang tadyaw diha, pagwab tadyaw. Tayong tubig. Gipanalanginan sa Ginoo. Unya, giserve nila. Remember this. When God intervenes, miracle happen. Ang 5,000 ka mga lalaki, labot ang mga inahan o mga anak ato. Asa gikan ang gipakaon, gikan sa 5 ka tinapay, ug 2 ka isda. Apan tungod kay ang Ginoo nagpataliwala, because God intervened during the time nga naay need, miracle happen. So kaniadto pa di ay nananang itulyukan. Kaya according to my Bible, naapay nabilin nga, pila to? Unom ka basket? Unom? 12? 12. Naapay nabilin? Imagine, gikan sa 5, katinapay o 2 ka isda. Nga naman, ang gipakaon ang 5,000 ka mga lalaki, wa pay labot ang mga inahan o mga bata. Tungod kay nagmilagro ang Ginoo. Usmo na ko, when God intervenes, miracle happen. Today, karong adlaw, because God will intervene in your behalf, miracle will happen. Palapakan na ito ang Ginoo. Miracle will happen. Nga naman, magpataliwala ang Ginoo. So in times of needs, where is your focus? Asa lang ka? Ay mong mindset must be on Jesus. When crisis arise, whom shall you lean on? Asa lang ka musandig? Ang Jesus. Siya lamang. Siya lang yun. Una yung mga crisis. Kani ba yung crisis sa kinabuhi, usani, sa sukdanan, o barometer, sa atong tinuod nga kinaiya? Una yung mga crisis sa tuwag kinabuhi. Kung nakinalan niya sa pagtuo, mabitaw nga the race, no? Ang pag-ato, ang pakiglumba, no? Naagyo din ni ang pagtuo. It is not by competition, but we run the race by faith. Pagtuo mo yun na siya. Hallelujah. Glory to God. When fear and doubts troubles you, kung naay kahadlok, kung naay mga kalisod, kalisdanan, can you still focus on Jesus? Amen? Naabagi hapon ang atong focus, ang atong mindset sa atong Ginoong Jesucristo, kung naay moabot nga kahadlok, kung naay moabot nga pagduha-duha, nga naghatag ka natong kalisdanan. Peter did not go down in the water, but when he changes his focus, he started to get drowned. Usa ka adlaw nakita ni Pedro si Jesus naglakaw sa dagat. Murag naibog siya ba? Sa una-una ni Pedro, pwede po siguro kung makalakaw diha ba? Ingon siya kang Jesus, Jesus, pwede ba kung maka-ana diha? Siya, come, dool. So naglakaw siya. Ang iyang focus, ang iyang mindset, ang iyang panlantaw, ang iyang atensyon, dito nagyod kang Isus. Apan sa dihang, nagsugod na pagdagko ang mga balod, no? Nagsugod na siya unlod, kay nga naman, he changed his focus. Wala na dito ang focus ni Pedro, apan dito na sa balod. Nagsulod na ang kahadlok, nagsulod na ang kabalaka, ang iyang hunahuna, basin malumos na kunihan ni
Ingon siya, Ginoo, tabangi ko. Unyang gitabangan siya sa Ginoo. Usahay sa ato ang kinabuhi. While we are in this race, moabot na, masinati na ato na, wa tayo laing sampiton. Ang Biblia nagaingon, kung ikaw mutawag sa ngalan sa Ginoo, anyone who calls the name of the Lord shall be saved. Amen. Mamaluwas siya. Kung imong tawagon ang ngalan sa Ginoo. So as I speak Jesus, there will be healing. As I speak Jesus, there will be restoration. There will be perseverance. There will be breakthrough as I speak Jesus. Because the name of Jesus is a powerful name. Hallelujah. Glory to God. So si Pedro, tungod sa kahadlok, nagsugod sa kaunlod. Nga naman, nausab ang iyahang mindset. But if we focus on our Lord Jesus Christ, we will be saved. Hallelujah. Glory to God. In all of the above situation, keep your eyes on Jesus through prayer. Sa tanan ng mga sitwasyon nga atong ginaisgutan ni ining upat ka mga butang, no? Keep your eyes on Jesus through prayer. Pinaagi sa mga pag-ampo. There's no substitute in prayer. Wala gyoy ikapuli sa mga pag-ampo sa panahon nga naaning mga kasinatian nga sama niani. Kung naay fear, kung naay duha-duha, kung naay crisis, kung naay mga pagsulay, kung naay mga uban pa ng mga kabugaton, the only solution is Jesus. And the only procedure is through prayer. Pinaagi sa mga pag-ampo. Pinaagi sa mga pag-ampo. Hallelujah. So in all the above situation, keep your eyes on Jesus through prayers, worship, hallelujah, and His Word. Ang iyang pulong. Ang padir, ang padir sa Jericho, wala malumpag. Pinaagi sa human strategy. Wala malumpag kini, pinaagi sa kanyon o bala. Wala malumpag kini, pinaagi sa espada o mga bangkaw. Apan nalumpag kini, pinaagi sa mga pagdaig, sa mga katawhan sa Ginoo. But, adunay hint. Dapat sundo na to ang instruction sa Ginoo. Na-instruction ang Ginoo. Ingon ang Ginoo sa ila matag adlaw, libutan ninyo ang walls of Jericho sa makausa. Sa ikapito ka adlaw, kapito ka libot. So ilang gisunod ang instruction. So when we follow the instruction of God, naagyo'y maayong resulta. Unsang resulta? Sa ilahang pagdaig, sa ilang mga pag-awit, nalumpag ang Jericho. So kung pananglitan man, karong adlaw, na ay mga padir sa Jericho sa imong kinabuhi, start to praise the Lord. Start to praise the Lord. Sulod sa imong kasing-kasing, daig ang Ginoo. Pasidunggi ang Ginoo. Pasalamati ang Ginoo. Nya malumpag ka na nga padir. Hallelujah. Glory to God. Ikatulo, endure until the finish. Padayon, lahutay, hangtod sa katapusan. The race of faith is not about speed, but endurance. Ang atong pakigbugno, pinaagi sa pagtuo, dili kini pakusganay. It's not about speed, but endurance or perseverance. Paglahutay. Ingon na nga kung Biblia, kadto lamang makapadayon hangtod sa katapusan, mao'y mamaluwas.
Daghan sa mga magtotoo. Daghan sa mga Kristohanon. Ngayon nabaluan nga wala na karon sa pagtuo. Siguro na-discourage, siguro naluya, and they need our prayer. Siguro nag-agi og mga kasakitan sa kinabuhi. Unya, ilang unahuna nga wala na sila tubaga sa Ginoo. I tell you, dili ingon ana ang kinaiya sa Ginoo. Ang kinaiya sa Ginoo, kung iya mang itugot, usahay, ang makasinatian nga dili pabor alang kanato, kay naasay katuyuan. Gusto niya lig-unon ang atong pagtuo. Gusto niyang palakasin ang ating pananampalataya. Kung bakit pinapahintulutan niya ang mga problema, ang mga pagsubok sa ating mga buhay. He would want to tell us that, hey, na ako din no? Na ako'y mensahe alang kanimo. Don't be discouraged. Continue. Keep on keeping on. No? Padayon diha sa imuhang pagpangalagan. Hallelujah. Paul said in 2 Timothy chapter 4, verse 7, I have put the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Ako nakigbugno sa maayong pakigbugno. Akong nahuman ang pakiglumba. O akong gikuptan ang pagtuo. Muna si Paul nang ingon siya, work out your own salvation with fear and trembling. Hinanglan imong kuptan, alagaan, no? Ang imuhang kaluwasan, nga adunay kahadlok o pagkurog. It simply means nga, atong atimanon. No? Ang pangutana, naa pa ba kanato ang kalipay sa kaluwasan? Is the joy of salvation, ato pa bang, naa pa ba nagdilaab? No? The joy of salvation, naa pa ba nagdilaab sa atong kasing-kasing? Basig wala na. And today, God would like to restore that joy sa atong kaluwasan. Nga atong naangkon, few years back, siguro 1 year ago, 10 years ago, 20 years ago, 30 years ago, dapat magpabili na nga dilaab sa atong mga kasing-kasing. Finishing well requires trusting God's timing and promises, even when the road feels endless. Atong lunahon na nga, wala man siguro katapusan ni nga ako ang paglawi. Yes, wala na katapusan na sa Giyon. Kaya hantol mo na sa kahanturan. Pero, salamat, kay while we are on our journey sa to ang paglawig, uban nato ang Ginoo. Kaya nangiyon man siya, I will never leave you nor forsake you. Si Moses, sa dihang iyang gigiyahan ang iyang mga katawan sa Ginoo, nilabang mo sila sa Red Sea, di ba? And they were able to pass the Red Sea with victory. Nunay kadaugan, nga naman, uban nila ang Ginoo. Ang uban sa mga Israelites, nagbagol-bol pag yun. Pero, lahutay lang gyapon si Moses. So, gikuha sa Ehipto, ang mga katawan, they will release from that bondage, aron dalon sa yutang isaad. Wala man yun makahuman si Moses hangtod dito sa yutang isaad. Pero ang nagpuli kaniya, kung sa dihang namatay si Moses, si Joshua. Unsa ang balakid, unsa ang babag, ang Jordan River. Pero, nakalabag yapon sila. Pero, kung atong basahon, ang maong istorya sa Biblia, ilang gilabang ang Jordan River, sa dihang kini nga river nagbaha. Di lamang baha, kundi akong Bible nagaingon, extreme flood. Bot pasabot, sobra-sobra. Nag-umapaw na baha. Baha yun. Kaya wala may flood control sa una. Karoon ay flood control, pero your term, ha? Naturakot daw. Baha lang yapon. Pero, nakalabang sila. Nga naman, because
God was with them. They were victorious in crossing the Jordan River because God was with them and they followed the instruction of God. Ilang una nga, kadong mulabag man tadiri nga nagbahaman. Pero wala. Kaya instruction sa Ginoo, labang mo. Sa ato pa di ay, while we're on our journey, sa atong pagkapili nga lumba, usahay, makaikunta, Ginoo, undang na lang ko. Ginoo, di na ko maapil diha. Ginoo, di na ko musimba. Ginoo, di na ko moampo. Ginoo, di na ko muhatag. Discourage na ko, Ginoo. Wa may kausaban, Ginoo. Ayaw, padayon yun. Kay naagyoy giandam ang Ginoo. Niadtong matinud-anon, niadtong malahutayon nga nagpadayon sa pag-apil o sa pagpadayon ni nga lumba. Part ba na sa to ang pag-grow? Part ba na sa to ang paghamtong? Ang problema, ang pagsulay, persecution, pain, suffering, uban pa, part na siya, kauban na siya. Aron mahimutang lig-on sa ato ang pagtuo diha sa Ginoo. So finishing well requires trusting God's timing and promises even when the road feels endless. Pangutana, are you tempted to give up because the race feels too hard? Mura ba kasurinduron ka na? Kaundangon ka na? Tungod kayo mong yunahuna nga pwede namang lisuda? Ayaw. Padayon lang. Remember, God has equipped you for this journey. Ang Ginoo nagsangkap kanimo niini nga lumba. Niini nga pakigbugno. Naayang kusog. Na ang kalipay, is unspeakable joy. Na ang kalinaw. Ngayon kipasin natin. Na ang panalangin, na ang covering. Remember that every Christ believer, na kanato ang pabor ng hatag sa Ginoo, na kanato ang divine supervision. Unya, every believer, na i-assign na nga to ang guardian angel. Atong anghel nga magbalantay. Unya, na ay what we call heavenly supervision. Because of that heavenly supervision, nakita sa atong langit nun nga mahan karon ang imong pagkinahanglan igsuon. Nakita niya yung problema. Alam niya na mayroon kang pinagdadaanan na pagsubok. Alam niya na ikaw may karamdaman. Alam niya na mayroon conflict na nangyayari. And today, God will heal those diseases, will meet those needs, will resolve those conflict. Nga naman, we have that what we call divine supervision. Nagatanaw ang atong langit nung ngamahan. Naglingkod ka diha, kamo nga mga batanon, na may mga desire, pangandoy, at sa Ginoo. And God will honor your faith. Hallelujah. God will honor your faith. Galatians chapter 6, verse 9, nagaingon, it reminds us, let us not grow weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Hallelujah. Dili lang ito maluya, no? Sa paghimo, sa mga ayong mga butang, kay sa insaktong panahon, atong maani, no? Kung dili ta mundang. Don't give up. Don't give up. There's a principle in not giving up. Or, yeah. Kanabang, dili ta mundang yun sa tuang pagpangalaga. Because we are on a race. Pero ang pabor ka nato, na uban nato ang Ginoo. Hallelujah. Now, 3 reasons why we should persevere. Tulo ka rason. Ngano nga kita magpadayon. Una, we persevere because this is
a purpose, there is a purpose to achieve. Magpadayon ta, maglahutay ta, tungod kay adunay katuyuan nga dapat atong maangkon. There is a purpose to achieve. Why we should persevere. And God has a plan. Adunay maayong plano ang Ginoo. Di ba nagaingon? Jeremiah 29:11. For I know the plans I had for you. Ako lamang nasayo sa akong laraw alang kanimo. Plan not to harm you. Dili sa pagdaot kanimo, but plan to prosper you. Oswagon ta sa Ginoo. And to give you a bright future. Saith the Lord. Dili ba? Pagkaanindot nga mensahe, pagkaanindot nga saan sa mata ko sa kanato. And if we will cling on the promises of God, we will experience all the favors, pabor, nagikan sa Ginoo. Nga naman, iyan ang saad. Kunya nga, siya nga nagsaad, matinud-anon, o kasaligan siya. O tinuod yun na yung saad, sumala sa iyang mga pulong. Nagisaad alang kanato. Ang kinahanglan ang pag-angkon nini na saad. O nakinahanglan ka ng pagtuo. Kaya iya man yun ng gisaad, para man yun na sa tuwa. Ado na po saad nga para lang sa usa ka individual. Para lang kang Mary. Siya naman gisaaran nga pinaagi kanimo panangko ng usa ka bata. Pinaagi sa paglalang sa balang espiritu. Wala na laing gisaaran ana kang Mary lang yun. So nahimo siyang bulahan sa tanan nga babae. Apan ang uban pa nga mga saad nga para kanato, dapat ato na yun lang ang kunon. It's time for us to claim those promises. Kaya nga naman, naghamtong naman sa pagtuo. Kaya kanya tubito, kung mga ayota, ginagmay pa man, kaya gamay. Atong pagtuo, gamay pa man po. Karon kay naghamtong na ta, kung mga ayota ka, hindi nagtuo na po. Ayaw na lang ginagmay. Amen? Hindi nagtuo na. Just like claiming all the promises of God intended for us. Kanang para sa ato nang i-claim, it's time for us. Kaya kung na may unang panalanginan ang Ginoo, kita na, amen. Kita. Ngano sayang uban noon nga wala magsimba, wala. Ano man siya nagpanalanginan sa Ginoo? Kaya naning kamot man. So what is important is we should persevere. Ikaduha, we persevere because there are promises to receive. Mulahutay ta, tungod kay adunay mga saad nga ato ang maangkon. It will be worth it. Nagyo ni bili. No? So, naingon din na nga, I am a Filipino for nothing. Oh. Mga po nato ang kunon nga, dili ta mga Kristohanon nga baliwala. Ato ang kunon ang saad sa Ginoo para kanato. We persevere because there is a person to believe. Adunay tao nga atong gituoan. God said, you will make it. Ang Ginoo nagsulti ka na kanimo, mudaog ka. Mahimo nimo. Mo nangingon si Paul, I can do all three. Palapakan na to ang Ginoo. I can do all things through Christ who give me strength. Ako mahimo ang tanan, pinaagi sa kusog nga gihatag sa Ginoo kanako. Kung nangingon ni Pablo, I can do all things through Christ who gives me strength. Hallelujah. Hebrews chapter 10, verse 13 ngayon, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Klaro kayo. Hebrews chapter 10, verse 36, kinahanglan nga maglahutay ka, magpadayon ka. Kaya kung kini mahuman na ang kabuton sa Ginoo, imong madawat unsa ang iyang gisaad. Imong madawat. Kaya nga naman, saad niya ni. Saad niya ni. So when we persevere in faith, you display God's glory. Kung kita maglahutay, pinaagi sa pagtuo, atong ginapasundayag ang himaya sa Ginoo. Adunay upat ka mga bersikulo that I would like to share. No, 4 verses to remember
when hard times hit. Kung na mga kalisdanan, na mga persecution, na mga pagsulay, na mga problema. Kanabang you are in times, in panahon nga naagyon sa matinding pagsubok. Okay. Upat. Be joyful in hope, patience in affliction, faithful in prayer. Romans chapter 12. Oh, naman na diha, no? Romans chapter 12, verse 12. Be joyful in hope, patience in affliction, pag-antos sa kasakitan, matinud-anon sa mga pagampo. Ikaduha, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Galatians chapter 6, verse 9. Number 3, ikatulo. Blessed is the one who perseveres under trials, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. James chapter 1, verse 12. Usmo na ko. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Kadtong naglahutay, nagbarog, bisan pa sa mga pagsulay. If you are being tested today, barog nga ligon. Barog nga ligon uban ang Ginoo. Kung saan saad sa Ginoo, ang iyang saad, you will receive the crown of life. Ikaupat. 2 Samuel chapter 22 verse 7. In my distress, I called to the Lord. Ingon si Samuel, sa dihang ako nagkalisod. In my distress, I called the Lord. I called out to my God. From His temple, He heard my voice. Gipaminawan niya ang akong mga pag-ampo. Gipaminawan niya, naminaw siya sa akong tingog. Hallelujah. My cry came to His ears. Ang akong pag-agulo, ang akong paghilak, ang akong mga luha, niabot sa iyang mga dalunggan. Si, tanawa na unsa ang atong Ginoo. You can just imagine. Mawito nakasulti si Salmista David, who am I, Lord, that you are mindful of me? Ginoo, kinsa man ako nga ikaw, adunay pagtagad sa kuha Ginoo. Igsuon kong hinigugma. Ayaw na ang Ginoo, walay pagtagad sa imo. Basin usa ka adlaw ikaw nag-ampo, unya wa ka tubaga sa Ginoo. Na gusto karon sa Ginoo i-restore ang imong pagtuo. God would like to restore your faith. Ayaw na nga wala ka na pasag, wala ka gimahal sa Ginoo. Ayaw na nga gipasagdan ka na sa Ginoo. Hangtod karon gihigugma ka sa Ginoo. You are loved by God. And that love will never change because His attributes, ang iyang kinaiya, is absolute. The word absolute means not subject to change. You are loved by God. God is concerned about your health. God is concerned about your finances. God is concerned about your family, about the ministry of this church. God is concerned about the ministry of this church nga dili niya gusto nga mabungkag ang buluhaton ni nga iglesia. God would like to preserve the ministry of this church. If there are conflicts, it needs to be resolved. If there are problems,
kinahanglan og solusyon. And the key is humbleness. Pagpaubos. Let's get rid of that pride. Dili iya sa Ginoo. Magpaubos ta. Mura na pinakayawi sa conflict. Mura na pinakayawi sa problema. Mura na pinakayawi sa unsaman nga dili pagsinabtanay sa pamilya, sa iglesia, sa trabaho nimo, sa imong mga higala o mga parintihan. And if they are broken relationship, God will mend those relationships. And God will restore your fellowship one with another. Ayaw ninyo pasagdi nga madaot ang ministry. Ang pinakamahinungdanon sulod sa iglesia ang relasyon. Relasyon yun. I tell you. Kumusta man natong relasyon sa matag usa? If there are crisis, mutuo ba dayon ta? Kung ay mga hungihong, mutuo ba dayon ta? You preserve your relationship by asking, Lord, unsa man ni Ginoo? Kanang tao nga nakabalita ka ngayon, anak, doon lang. So that everyone nga nakakaroon din can persevere, will persevere, makapadayon, makalahutay sa pagpangalagad. It needs breakthrough. Kung naamay espiritu sa garbo, kinahanglan na ay breakthrough. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. As we close, keep running. Hallelujah. Padayon, Dagan. Every runner needs encouragement to finish the race. Ang matag, maglulumba, ang tanang participant, nagkinahanglan o encouragement. Pagdasig, aron matapos, mahuman, ang maong lumba. That's why, Hebrews chapter 12, verse 11, nagaingon, the great cloud of witnesses cheering on us, they remind us that others have run the race and finished well. So can we. Ang uban ni apil, ug nahuman nila. Kadtong mga tuanang atong mga hinigugma, atong mga loved ones, atong mga kauban sa pagtuo, nga tuana, they have finished the race. Nahuman nila. Kita, posible yun. Nga umahuman nato. Gano man, tungod kang Ginoo, uban nato. And God is with us in whatever situation, in whatever circumstances. Uban ang Ginoo ka nato. Shall we all rise? Hallelujah. Atong kantahon ang kanta nga nagayon. Kay buti-buti mo, Panginoon. After this, I would like to offer a prayer. Gusto ko mag-ampo sa itong mga kaigsuhunan. I would like to ask the worship team to please come. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat Lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng oras, At sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita.
siya sa atin ay nagmamahal. Pinupuri. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos ang Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nang mabago. Mabuti ang Diyos, siya sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, at sa atin ay nagmamahal. Katlong adunay mga pagkinahanglan, balatian, I would like to pray for you. Gusto ko makampo kanimo. Why don't you come? Ang imong pag-ani, ang imong paglakang, padulong dinhi, lakang kana sa pagtuo. Believing that God will do something great. And I believe something beautiful will happen as you will come. As the worship team will sing the song again, kay buti mo, Panginoon. Please come. Ayaw usok ang panahon. Yes. By faith believing, God will do something great. Ay buti-buti Ora mo, masikiraya handa na baba. Panginoon. Ora sikiraya handa na baba. Handi. Sa lahat Ora ng mabahay. Tira sanda na baba. oras, Please sa come. bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nang mabago. Mabuti ang Diyos, siya sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, siya sa atin ay nagmamahal. Kay puti-puti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon.
siya sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos, siya sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos, sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, sa atin ay Napakabuti. Salamat, Ginoo. Sa kayuhan, niya tumadunay balatian. Salamat, Ginoo, sa iyong pagtagbo, niya tumadunay pagkinanglan. Imo nang gipasidunggan ang pagtuo niya tumadunay mga pangandoy tinguhan. Mga solusyon sa problema, imo nang gihatag. Kadaugan, Ginoo, batok sa mga conflict, amo nang masinati. And I declare victory upon victory for this congregation in the mighty name of Jesus. I declare blessing upon blessing for every family represented this morning in the mighty name of Jesus. Bisan pa sa among makaubanan, nga wala na among makauban karon, Ginoo. Wala kay masayod sa hinungdan. Apan ako nag-aampo, Ginoo. And I send blessing to that family, to that individual nga wala karon na among makauban, Ginoo. If they are sick, ayawa sila, Ginoo. In the mighty name of Jesus. I pray, Lord, for Pastor Boboy, Pastora Nining, uban sa ilang pamilya, Ginoo. Nasayon ikaw, Ginoo, sa ilahang mga kinabuhi. Ako nag-ampo, samtang sila magapadayon, Lord, sa ilang ministry na church, daghan pang mga kalat ang madala sa imong gingharian. I pray, Lord, for anointing, wisdom, provision sa matag adlaw sa ilang pagkinahanglan. Mga leader sila, Ginoo, sa district, sa local church, tabangin sila, Ginoo. Ang kanang kusugikan kanimo, Ginoo, ilang masinati. And I pray, Lord, bisan pa sa matag-usangan niya karon, kaming tanan, Ginoo, imong tabangan na makapadayon, maglahutay sa pagpangalagad hangtod sa adlaw sa imong pagbalik. Kanimo ang dungog himaya, kaya ako kining ginaampo, pinagi sa matambis nga ngalan ni Jesus nga sa ritnon. Ang talon kay ngono? Amen. Hallelujah. To God be the glory. Atong palapakan ng Ginoo. Pasukokoy, salamat sa kagayunan, kay Mugihatag, ng mga ministeryo sa iyong mga katawhan. Salamat, ako mga kaigsuunan. Padayon kita sa pakinampuhay sa usag-usa. Muna to ang strength, muna to ang kusog. As we pray one with another, as we love one another. God bless you. Good morning.